buti ng Ama kay dakila niya. Tunay na wagas ang bawat araw niya. Malinis, dalisay na pagmamahal ang dulot niya. Sa buong magdamag, kalingan niya walang maliw. Tunay na paglingap ang sa kanya pinadarama. Halin na mga mahal, pangunahan at pagarian, ninyong ganap sa isipan ay siya upang ganap kayo mapangangabawan. Pagarian kayo lubos. Itlog gumugulong. Gumulong nawa ang mga biyaya sa inyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Sabi nga, ano man ang pananampalataya mo, buuin mo lang at maging tapat ka, magaganap sa iyo. Ngunit ang sabi nga, lagi niyong tatandaan ang isang halaman. Hindi ngayon madali siyang magbunga, pagkatanim ay bubunga na yan. May hihintayin ka pa. Buwan, isa'y taon. Kapag buwan, mga gulay lang yan. Halimbawa ay palay. Buwan lang ang paghihintay dyan. Ngunit kapag kayong mga puno, puno ng mangga, puno ng niyog, minsan ay taon. Kapag namunga naman ang niyog, tuloy-tuloy. Tama po ba? Kapag nagbunga ang palay, pinuputol na, magsangang bukumang yan, hindi na katulad dun sa hinasik mo talaga na marami. Kung wala siyang damo, maaari rin at kung pangangalagaan mo, baka kung minsan mga nagaganap mas marami pa yung inani mo dun sa tunay na sinabog mo kaysa sa sangang buko, may nagaganap kong gayon. Bilang apo kong Ching, hindi ako magbubukid. Subalit ito binabahagi ng Espiritu. Ang gulay, habang nagbubunga siya, sulong, andyan yung hindi mo siya tatanggalin, katulad ng talong, ng sitaw, kalabasa, mga ampalaya. Subalit hindi sila maaaring isang taon nagbubunga. Buhay ba nga ma? Ngayon, ganun din ang pagtupad sa mabuti, paggawa ng kabutihan. Hindi ngayon mag-aani ka agad pagdaka. Subalit kung wala kang tugot sa paggawa ng kabutihan, mag-aani ka rin balang araw. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't ang sino mang tapat at makatotohanan sa pagtalim at pagsunod sa kabutihan, tunay na mag-aani rin balang araw. Yan ang pangako ng Ama, di po ba? Kaya't kung nagtitiwala ka sa Kanya, matitigib ka ng pag-asa sa mga pangako niya. At kaya lamang ito matatanggap mo kung hinahanap mo yung katwiran niya. Kung nakilala mo na siya at umaasa ka sa Kanya, paano kung maasa ka sa kapwa mo? Inaasahan mo. Kung minsan sasabihin niya, bibigyan kita ng pera, hindi ka binigyan. Subalit ang Ama, asahan mo may magagawa siya bawat araw sa iyo. Sigurado may magagawa siya. Ang kapwa mo, asahan mo. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya asahan. Subalit ang Ama na inaasahan mong papagalingin ka, bibigyan ka ng galak, bibigyan ka ng kasiyahan, bibigyan ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng karunungan. Yun ang asahan mo sa tuwina. Hindi yung panandaliang tulong. Hindi yung pangsamantala, kundi sa buong panahon. Yaon ang ibig sabihin na sa aking kamanghawakan at ako ang iyong panaligan na kailanman hindi kita pababayaan. Sapagkat gayon ang Ama. Panghawakan mo ang mga salita niya, manalig ka sa Kanya, may magagawa siya sa iyo. Hindi yaong sinabing, huwag kang magtiwala sa kapwa mo. Hindi gayon. Napaka-literal naman at napaka-simple namang unawain. Pagkatapos pilosopo yung iba, bakit hindi ko asahan, mahal ako noon. Kung may nagagawang mabuti sa iyong kapwa mo, masigit ang Diyos na dapat mong pagtiwalaan, di ba ka? Halimbawa, may nagmamahal sa iyo dahil sa Diyos yun. Kaya't paniwalaan mo ang Diyos mo.
Sapagkat wala namang tapat na magmamahal sa iyo kung walang takot sa Diyos. Tama po ba? Sa makatwid, kung pagtitiwalaan mo pang higit siya, yung nagmamahal sa iyo, lalo ka pa niyang mamahalin. Yung nangangalaga sa iyo, nakapwa mo, lalo ka pang pangangalagaan. Yung nagpapahalagang kapwa mo, lalo ka pa niyang pahahalagaan sapagkat may takot siya sa Diyos. At ikaw rin ay may takot. Kaya pinagtagpo kayo at pinagpanagpo niya kayo, parehas kayong kaisa niya. Kaya ang nagtitiwala sa Kanya, lalong lumalago, lumalawak ang pangunawa, pananalig at mabubuting gawa. Buhay ba nga, Ma? Kaya nga, kung sisikapin lamang ng tao na mapatotohanan sa sarili niya ang mga salita ng Ama, hanapin niya ang totoo. At kapag nakita niya yung katotohanan, masusuri niya na, totoo ang Diyos niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nais ng Ama, kilalanin mo ako, makilala mo nawa ako, tanggapin mo ako, manahanawa ako sa iyo. Di ba? Yan ang nais niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kapag ang tao ay pangtaong pag-iisip lamang at pangtaong pangunawa, di niya maabot yung katwiran ng kapwa. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag naroroon na siya sa malawak na pangunawa, binibigyan niya ng matwid ang iba, hindi lamang ang sarili niya. Kaya halimbawa, nakilala mo na ang Ama, yung konting bagay hindi mo na palalakihin, paiiksiin mo na, tatapusin mo na kung magagawa mo matapos, tatapusin mo na. Halimbawa, yung konting gusot, hindi mo na palalawakin. Ayusin mo na hanggat magagawa mo ayusin. Ikaw na nakakakilala sa Ama. Gagawa ka ng kaparaanan, yung gusot na yun ay hindi na lumukot pa, kundi umunat. Buhay ba ang Ama? At siya ang nasa matwid na katwiran at ang makatotohanan. Kaya naman, yung magkakaisa sa katotohanan, ang kanilang pagsasamay bumubuti, gumaganda. Yung mga wala sa katotohanan, magulo. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, 4 kayong magkakasama na maganda samahan ninyo. At yung isa'y nanggugulo, mananaig pa rin yung mabuti kaysa sa masama. Sapagkat 4 kayo, nag-iisa lang siya. Ngunit kapag 4 silang sama-samang masama, nag-iisa ka, nako, kahirap niya. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung matibay ka pa rin, bagamat nag-iisa, mananaig pa rin ang mabuti sa iyo. Magtatagumpay ka pa rin, tulad ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya, yaon ang nais ng Ama, ang maging makatotohanan ng mga anak niya, ang maging matapat sa Kanya, upang ang kaunti ay mapalago, mapalawak, mapaunlad. Kaunting pananalig, kaunting pananampalataya, kaunting pag-asa, na sa mga anak niya. Pagharian kayo. Nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan. Purihin, purihin, purihin ang kadakilaan ng Ama, ang kahiwagaan at kapangyarihan niya sa mga anak niyang nagtatamasa at nakikinabang na totoo sa Kanya. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Doon napapatotohanan ng mga hiwaga niya. Sa katotohanan lamang po. Hindi po makasingit Pinipilit na ito iyayag ko Paano ka kung wala ka sa pananampalatayang totoo at wala ka dun sa pagtitiwala at wala ka sa biyaya niyang karunungan? Napakalaki ng biyayang karunungan mula sa Kanya na yun po ang pinakamahalaga na nakapagpapatibay sa bilang mga hinirang. Totoo ba yan? Sabi nga hindi ka na, minsan kasi hindi naman lahat ng kikinig ay mabuti.
may masamang espiritu. Eh, pag yung masamang espiritu ang nakikinig, bahala ka dyan. Sabi ko nga, naniniwala po ba kayo na hindi lahat ng manggagamot ay nasa mabuti? At hindi lahat ng nangungusap ng totoo ay mabuti? Nasa banal na aklat po yan. Kaya, di mo masisisi yung tao kung bakit hindi talaga lubos ang tiwala nila. Subalit, madali mo namang makilala ang taong totoo at galing sa Diyos ang kaloob. Di ba ga? Kung marunong ka magsuri, paano kung hindi? Kaya, halimbawa, lagi ko sinasabi sa mga lagad, aba, labanan ninyo yan. Hindi lahat ng sakit galing sa kaloob ng pahintulot. Tama po ba? Sapagkat, kung nasa pagkatao ka nga, talagang akala mo lahat ng sakit ay minsan hindi pala. Dapat mong labanan mo lang yan, patayin mo. Nakakagigil, patayin mo. Kasarap patayin. Sa totoo lang, kasarap idikdik. Sabi ko nga, naku, kundi lang masamang pumatay. Papatayin ko yun Sabi ko, kaya lang, sabi ng ama, ako papatayan anak, hindi ikaw. Buhay ba ang ama? Sabi ko, abay, bakit nga ba? Hindi tayo ang kailangan pumatay, sabi niyang ama. Siya ang papatay. May hangganan din naman ang lahat ng taong may gawang masama. Tama po ba? Kaya sabi ko nga, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mabuti. Nako, sa taong masama, wala yan. Ngunit sa ama, sigurado, may ganti siya. Buhay ba ang ama? Kaya, kayo po, ipaglaban nyo ang ama. Siya talaga ang ipaglaban nyo. Sapagkat wala namang mananaig na masama sa mabuti. At yun ang laging sinasabi. Laging yun ang pinapaliwanag ng Espiritu. Walang mananaig na masama sa akin kung ako ay ako sa inyo. Sabi niya. Tama po ba? Buhay ba ang ama? Aba, kailan ba nanaig ang masama sa mabuti? Kung nakagagawa ang masama, makagagawa ang mabuti. Kung makapangyarihan ang masama, mas makapangyarihan ang ama. Kaya, ang nais ng ama, magpakatotoo ang lahat ng tao. Para, eto tama ba? Kapag hindi ka nakaharap dyan, nasusunog ka, hindi ka totoo. Kaya nga pinahintulot niya yung picture niya yung larawan niya. Yung larawan niya. Kaya yung iba sasabihin, ba't kailangan pa larawan? Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ba't sinasamba mo ba yan? Nagtawa nga ako isang araw Ayaw ka ikaw marap yan, demonyo yan, demonyo. Sinong demonyo? Ikaw ang demonyo. Kaya pala, ibang religion. Demonyo daw. Sige, anong demonyo? Iyang ugali mo, demonyo. Kung hindi ka ba naman ugaling demonyo yan, ba't sinusubasok mo yung mga kapwa mo? Di ba ikaw ang demonyo at hindi ako? Sabi ng Espiritu. Tumahimik ka ba? Sige. Demonyo, ba't ka nagwawala? Hindi po ako galit. Tuwan-tuwa ako. Buhay ba ang ama? Tuwang-tuwa ako. Pero ako sarap. Nako, kung pwede nang sibatin. Sibatin mo, tarak na tarak. Sigurado. Pero sabi nga ng ama, anak, lahat ako ang gaganti. Tama po ba? Alam niyo po, kung wala namang patatapangin, walang matapang. Kaya lang, iba ang tapang ng sa mabuti at ng sa masama. Sige. Sino naman ba ang nakilala ninyong masamang tao na hindi namatay?
Meron ba? Meron ba kayong nakilala? Yun ang patuto, lahat may hangganan. Pagka tapang-tapang man ang tao, may wakas. Pagka haba-haba man ang buhay, may kamatayan. Tama po ba? Pinakamahirap yung naghihingalo ka na, hindi ka pa mamatay-matay. Dahil sa kasamaan mong ginawa. Di ba ga? Hirap na hirap ka, sabi mo, magkanda-kanda tala-tala, okay, ako namang makakita doon. Ah, sige, mamatay ka nga. Mamatay ka nga sa hirap. Di ba? Mamahal, ang wika ng Ama, ipangalandakan mo ako, anak. Ipagsigawan mo ako. Sapagkat ako'y totoo at buhay. Kung ako kikilalanin ng tao, walang masamang tao. Kung ako ang tatanggapin, walang gagawang masama sa kapwa-tao. Kaya't kung ano ginawa niya, gaganti ko rin sa katawan niya. Sinabi niya yon. Kaya, wag na kayong magtaka kung nahihirapan ang katawan niyo. Pag may ginawa kang masama, sigurado babalik sa iyo yung bago ka mamatay, labis-labis, 10 ibayo pa. Kakatakot ano? Pero hindi po ako nagbibiro. Totoo yan. Kaya, yung mga may ginagawang hindi tama, magsisi na, magbago na, bago parusahan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Titigan mo ako. Mamahal, bakit ba nagbagong anyo ang Kristo? Bakit ba nagbagong anyo? Kailangan sa tao magbagong buhay. Hindi yung nagising kang isang araw, masama ang isip mo, nagising ka kinabukasan, masama isip mo, nagising ka sa 3 araw, masama isip mo, wala ka ng pagbabago. Hindi po ako galit. Tuwan-tuwa ako. Ang wika ng Ama, mga anak, hindi niyo ako maisasalarawan. Ako ay espiritong walang katawan. Ako ay liwanag lang. Ang nasa sa larawang iyan ay ang nagkatawang tao. Ngunit ang sino mang sa kanya'y kumilala at pararangalan ay ako. Gaganti ako ng 10 ibayo. Narinig niyo po? Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Kung nakikipagbiro kayo, bahala kayong manloko. Ngunit ako'y nagtuturan sa inyo ng marapat at dapat tao. Sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ganang kuntsing, hindi ito gagawin. Ganang konstansya ang pangalan, hindi ito masasambit sa inyong harapan. Katuwag kaya ng katauhan niya. Subalit, ang wika nga, ganang hindi nyo namamalayan. Katulad mo. Alam nyo ba ka? Halimbawa, sinabi sa iyo, may ganito ka, may ganyan ka. Sino ba buhay nyo? Yung bang buhay mo na yun, pag sinabing ganito, ganyan, tapos na. Hindi. Hindi pa. Kaya gawin nyo, yung buhay nyo na yun, pakibakahan nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon bang kuweba na pagkadilim-diliman sa loob niyan, kung may ilaw ay hindi napasok? Mayroon ba? Wala. Kung ang tao napapasok sa kuweba kahit na ito'y madilim at may dalang ilaw,
makapapasok pa rin. Ganyan ang Espiritu. Pasok ng pasok sa dilim ng katauhan ng tao at ang dalay liwanag. Walang takot na papasukin ng tao. Subalit ang dilim, natatakot sa liwanag. Buhay ba ang Ama? Anong ibig ituran, mga mahal? Baybayin niyo ang istorya ng Kristo. Di ba kilala siya ng mga sinisigang? Anak ng Diyos, wag mo kaming pahirapan. Ba't kayo nagpapahirap? Sabi, mga mahal, hindi nyo mawawawaan ang aking binibigkas, maliban kayo'y may pangunawang ganap. At ganang pagkatao'y di nyo nga naunawaan ang layon at nasa ko sa inyong lahat. Subalit ang pawang ituturan ko, nais nyo bang mga buhay kayo ng totoo na may saya't ligaya sa puso nyo? Ang gawing mabuti ay pagpatuloy. Ang gawang masama ay tama na. Sapagkat kung sa santol may lumululo na buto, sarap na lulun lahat niya. Ngunit isang araw, hindi niya mamamalaya sa sarap niyang paglulon, maaaring mabikilan. Anong ibig kong ituran? May lumagpas man sa ilang panahon, hindi lahat ng panahon ay kanya yan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapwa-tao, di kayo kilala, ngunit ako'y kilala ko kayo. Kaya nga, ang bawat gawa ng tao'y nakikita sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Hachakaramahaleyane amaya karahaya no oleya heleyana hachakarameneya no karameleya aleya nekkarameneyahana nekkarameneyahana nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano nga maunawaan ng tao ang Espiritu? Paano niya nga maunawaan kung nasa pagkatao? Subalit, lahat ng nasa Espiritu at kilala ang Espiritu ng Ama, damang-dama at nakilala ang wika niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, na sadyang kuminsan ay mayroong walang asim. Di ba ang mangga? Sa Makatwid, ang mangga may asim sa una, maring tumamis. Ganyan din ang panlasa ng buhay ng tao. Hindi katulad
hugis din ng bunga. Mga dahon baga at mga puno nila. Ganyan din ang buhay dito sa lupa ng mga tao. Kanya-kanyang tinanim na tao na binuhay ng Ama. Iba't iba ang naging bunga nila. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal, ang paghahari ng Ama ay walang hanggan, walang katapusan. Subalit, ang pinakamasarap, maramdaman mo siya sa buhay mo. Kaya nga, napapatunayan ng Ama ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan sa mga imposibleng magaganap at nagaganap. Di ba ga? O, sa pananalig mo, halimbawa, 9 na beses ka nang tumumi ng tubig. Ngunit ang pananalig mo'y tapat at pananampalataya mo'y sa pamamagitan ng dahon ng bayabas, gagaling ka. Maampat niya yan. Tama po ba? At paano napapatotohanan yan? Kapag may naganap. At kaya yung mga nakasaksi at nakakita noong baga, silang nagpapatotoong totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya inyong pakinggan ang mula sa sulat ni San Pedro, 2 sulat. Ang ipinahayag namin sa inyo ay tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Napuspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula sa mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Ang kaganapan mula sa una, sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon, walang makapagpapatotoo na totoo maliban ang mga nakakasaksi at patotoo na naganap na rin sa kanila. Sapagkat anuman ang kaganapan sa buhay ng tao, walang makapagpapatotoo niyan maliban siya. At maliban din ang kapwa niyang saksi sa mga nakikita niyang naganap nga sa taong yaon. Mga minamahal, ano nga ba ang saksi sa mundong ito? Ano ba ang nakakakita? Mga mata ng tao, di ba ga? Ngunit ang tunay na saksi sa nagaganap sa mundong ito, ang Ama na hindi nakikita ng tao. Kaya't ang lahat ng nagpapatotoo ukol sa Kanya, may katotohanan ang naganap sa buhay nila. At ang pawang nagaganap sa buhay nila, na nagaganap nga ng dahil sa kahiwagaang tinanggap nila, sila ang matibay na nagpapatotoong Diyos ay buhay. Tulad ng mga apostol ng Kristo, matibay na pinangalanda kanila at pinagtibay sa sarili na ang kanilang sinusundan ay totoo. Kayo, matibay na ba sa puso nyo ang paniniwalang ang Diyos nyo ay buhay?
Napatutuhanan nyo na ba sa sarili nyong pagkatao na ang Diyos nyong kinikilala ay buhay? Nang dahil sa inyong mga katuparan na naganap sa buhay nyo, maaring ang napatutuhanan na ninyong buhay na buhay siya. Kung magkagayon, kapag napatutuhanan mo ba sa sarili mong buhay siya, lilimutin mo pa bang ang iyong tinanggap ay makapangyarihan sa lahat? Kung magkagayon, ang nakadama ay magpatuloy sa mabuting pandama, ang nakakilala ay magpatuloy sa mabuti niyang kinilala, at ang tumanggap ay tumanggap nga at patuloy na manatili o manahan sa mabuting tinanggap niya. Doon sa kanyang kaganapan sa buhay, patuloy niyang mapapakilala ang Diyos niya ay buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Kapag ikaw ba ay mayroong nararamdaman, kanino ka ba dadaing at dudulog? Hindi ba sa Diyos mo na kinilala, tinanggap at pinaglilingkuran, tinatawagan? Kaya nga, kung ikaw ay nasa mabuting kalooban at mabuting kaisipan at ang ginagawa mo sa kapwa mo'y mabuti, hindi ba ang lakas ng loob mong humiling sa Kanya? Hindi ba ang lakas ng loob mong magsabi sa Kanya na, Panginoon, alam ko ikaw ang Diyos ko na kailan may di mo ako pababayaan. Subalit paano kung masama ginagawa mo sa kapwa mo? Makapagsasabi ka bang, Panginoon, ako ay pagalingin mo. Mga mahal, kailangan ang pakikipagtotoo. Kailangan ang katapatan. Gawin mong marapat sa buhay mo na sa bawat araw, kamti ng mabuting gawa mo. Patuloy mong gawin ito at patuloy mapapakilala ng Ama sa iyo na kung anong mabuting ginawa mo, gaganti rin ang kabutihan sa buhay mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya nga, gawin mo ang mabuti hanggang kaapu-apuhan mo, umasa ka ng mabuti. Sapagkat mabuti ginawa mo. Makadudulog ka, makahihingi ka sa Ama mong mabuti dahil mabuti kang anak niya. Paano kung hindi mabuti ang ginagawa mo sa kapwa mo? Anong sasabihin mo sa Ama mo? Masasabi mo ba sa Ama mo, Panginoon, bakit po ako ay ganito? Pagalingin mo ako. O sabihin sa iyo, hindi kita pagagalingin, namiminsala ka ng kapwa mo. Kaya't ang wika ng Ama, kilalanin niyo ako at matutupad sa inyo ang mga hula ng propeta ko, ang mga pinasambit ko at ginawa ko sa kanila. Sapagkat kayo'y mahal na mahal ko mula noon, ngayon at kailanman, pagmamahal ko'y walang humpay. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain ang makatotohanan. Ang katapatan na taglay, magsisibulang galak sa kalooban. Siyang maging punla at bunga sa buong buhay na mag-umapaw ang liwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigmakin mo ng galak ang puso ng bawat isa. At ang luhang dumadaloy sa mga mata ng iyong mga tatapat na mga anak, pawiin mo at sidla ng kasiyahan sila. Igawad mo ang marapat nilang dapat ay matanggap. Sa mabuti nilang ginawad, ikaw ang magbigay ng lugod at liwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
At sa mga anak mong hindi pa sa iyo nakakakilala at nakadarama, kahabagan at kaawaan mo sila. Huwag silang panghinawaan at pagsawaan. Patuloy mong isibol ang liwanag at patuloy mong itanglaw sa kanilang lahat. Subalit, itakda mo ang marapat sa dapat mo nang gawaran ng kanilang takdang iyong alay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Bilang tao, subukan ninyo kapag nasa pagkatao kayo, ulit-ulit ang panalangin nyo. Ngunit iyon at iyon din naman ang dinudulog nyo. Halimbawa, hinihiling ninyo, Panginoon, gumaling na po ako. Panginoon, magkapera po ako. Panginoon, ganito po. Panginoon, subalit hindi nyo matutularan ang pagdulog ng Espiritu. Sapagkat ang pagdulog ng Espiritu ay buhay na nakikipag-ugnayan sa kanyang pinagmulan upang makarating at pumaroon kung ano ang layon sa sanlibutan. Sapagkat ang lumisan ay maaring magbalik at ang nagbalik sa pinaggunayan at pinaroonan, tanging siyang nakaalam. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mula kay Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na kayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sinabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala nang silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain. Hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao, tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinabi ko sa inyo na pumarito na si Elias. Ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman ang pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawa ng mga alagad na si Juan Bautista ay tinutukoy niya. Mga minamahal, ano ba ang nais ng Ama na pagbabagong anyo ng tao? Magbihis ka? Magpaganda ka? Mag-iba ka ng kilay mo? Mag-iba ka ng bibig mo? Mag-iba ka ng tenga mo? O palitan mo ang balat mo? Hindi yaon. Kundi ang buong katauhan mo na marapat mong tatanggapin
ang nararapat na pagbabagong buhay. Sa makatwid, mga minamahal, pumarito na ang lahat ng kalooban ng Ama ay pinaghari upang sa gayon ang mga anak niya ay pagbaguhin at mangagbago. Subalit nila nang natuto at nagbago ang mga kumilala sa totoo at tinanggap ang katotohanan. Ngunit sa laksang bilang ng mga anak ng Ama, hindi siya kontento. Hindi siya kampante na tama na yaon. Sapat na yaon. Kaya't patuloy pa rin siyang nagbibigay, nagbabahagi ng kaparaanan upang ang mga anak niyang makikinig sa kanya ay magbagong buhay. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan na tinuran sa mga apostol. Pumarito na si Elias, subalit anong ginawa? Maraming tao ang nagsasabing, kapag si ano, naniniwala ako diyan. Ngunit kapag si ganyan, hindi ako naniniwala sa ginagawa niya. Ang paniwalaan niyo ay ang Ama. Ang tigibin ninyo ng pag-asa ay puso ninyo sa Kanya. Sa gayon, makikita ninyo kung paano siya kumilos sa buhay niyo at magagawa niyang marapat para sa inyo. Sapagkat siyang magbibigay pagbabago sa lahat at siyang magbibigay liwanag sa inyong lahat. Mga mahal, ang nais ng Ama, magliwanag ang isip ng mga anak niya upang ang liwanag na dulot na taglay nila siyang magbigay pang unawa sa paraan niya. Buhay ba ang Ama? At maliwanag ang mga pangitain. Maaring ipakita sa iyo, bagamat magtataka ka, paano mong nakita yon? Halimbawa, yung mga nagsasabi, nakita ko po ang rebulto, buhay. Pangitain. Nakita ko po si Apo Kunching, may ganito. Pangitain. Ang lahat ng ito'y pangitain sa mga mata ng tao. Kapag nais buksan ng Ama, may makikita ka. Kapag nais kang isarado, wala kang makikita. Ngunit ang nais niya, wag lamang ang mga mata ang makakita, kundi ang isip mo ang makaunawa sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung may pangunawa ang pag-iisip mo, ang isip mo ay kaunawaan ay nasa Kanya, mararamdaman mo ang Diyos mong tinatawagan, tunay na buhay at hindi sa iyo ay namamatay. Pagharian kayo. Mga minamahal, maraming pangitain ang tao sa buhay niya. Ngunit ang isang pangitain na hindi matanggap nila, ang tunay na ang Ama'y buhay na buhay sa bawat isa, na kung tatanggapin at kikilalanin ay magiging ganap siya. Kaya nga, ang pag-ibang pananaw, pag-ibang isip, pag-ibang pandama ay kayang ibigay niya. Sapagkat ang Ama ang kataas-taasang makakagawa ng lahat, na tunay na hiwaga ay taglay niya. Mga anak niyang minamahal, isilid nyo sa diwa nyo, may magagawa nga masatwina. At mapapakita niya, magagawa niya nga sa inyo, ang tunay na mabuti at marapat sa buhay nyo. Pagharian kayo. Pananampalataya ay buhayin, pagtitiwala ay gawin, katapatan ay tupdin, pananalig na walang maliw, inyong kamtin, at ang buhay nyo'y magliliwanag din. Pagharian kayong lubos. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Nakaunawa po ba kayo? Naunawaan po ba natin yaon? Ay tunay nga pong napakasarap unawain, kaya lamang sa mga hindi nakakaunawa, kay hirap intindihin. Ano po? Nahirapan po ba? Kayo po ba ay nahirapan umintindi? Nahirapan po ba kayong tumanggap? Hindi po. Ano po masarap? Kapwa mo, mahal mo, kapwa mo'y kagalit mo. Kapwa mo'y kasundo mo, kapwa mo'y ayaw mo. Napakasarap na tanang nagkakaisa, no?
ng buhay Kristiyano. Kristiyano ka na ba? Salamat sa Ama. Kaya't kung babaybayin mo ang istorya, sa unang tipan, bagong tipan, may kaugnay at magkakaugnay. Kaya kung sa unang buhay mo, kilala mo na ang Ama, at kasalukuyang buhay mo, kilala mo pa, sa pangatlong pagkakataon, sa Kanya ka pa rin. Nung isinilang ka, nang mamatay ka, at muling nabuhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, masaya po ba kayo? Kumusta ka na? Ha? Kumusta po kayo? Happy anniversary sa mga nakakatuwa naman po pagka yung mga tagasunod na mahigpit at naipandama na nagagawa nilang magpasalamat kung ilang taon sila dito. Salamat anak, naan. Sa ikalawang taon mo na, nasabi mo nga ay mabuting pandama ang binahagi sa iyo ng Ama. At kay kapatid na Nene na happy birthday. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Sa kanya naman, maligayang bati sa pagsilang ng kanyang espiritu sa ikalawang taong anibersaryo. Buhay ba ang Ama? Kapag sinilang ang espiritu sa katauhan mo, naiiba ka sa pandama ng pagkatao mo. Kaya naranasan nyo na po ba yon? Yung malaking pagkakaiba ng pagkatao at ng espiritu sa katawan mo? Naranasan nyo na po? Yung mga nakaranas na, may pagsisigawan nilang talagang masarap. At kapag naramdaman nyo po lahat yon, tunay na napakasarap po. Subukan po ninyo. Pero paano nyo susubukan kung wala kayong pandama, no? Kailangan mabuhay ang pandama. Kaya, ng panahon ni Daniel, habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono, naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuutan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning, ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000. Bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay, humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Sino yon? Ang paghahari ng Diyos sa buong daigdig, sa lahat ng dako, hindi mawawala. Siyang tunay na hari at ipinagkatiwala sa anak ang paghahari, kaya pinakita lamang ang mga pangitain ng isang propeta ay totoo, sapagkat ang totoong propeta mula sa Diyos ang mga pangitain nila. Kayo ba, nagnanasang maging totoong pangitain nyo? Gawin yung tapat at totoo. Matatawag kayong tapat
na mga anak niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Pwede bang ihagis itong balot? Balot nga. Balot, Penoy. Titinda ko muna kaya. Baka magkapera tayo. Balot, Penoy. May kasamang pampalakas. Nawa po, lumakas ang inyong pananampalataya at huwag yung sabi ng tao, pampalakas ng tuhod. Buhay ba ang Ama? Manapa. Pag sumobra ka kumain nito, malalambot ang iyong tuhod dahil baka kay mahihilo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Pero alam niyo po, pag pinanaligan ninyo na ito'y gamot, lalakas kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, shoo, nako, sasabog ang katas. Kaya halika na, isang cups, isang alagad. Alam kong may... Teka muna po, iukol ko daw muna ang kahulugan. Pula, nakasupot siya. Dati ba ay nakatago sa puso mo ang nag-aalab na galit mo? Pakawalan mo na. Ibukas mo na. At balatan mo na ang buo mong pagkatao at maghari na sa iyong Ama. Lalabas ang kalinisan at liwanag ng buhay. Buhay ba ang Ama? At naman pinaganyan mo lang. Pinabayaan mo. Balot. Penoy. Balot. Dadami ba ang sisiw? Dadami ba ang itik? Ang bibi, ang ibon, kung walang mangingitlo. Kaya, panaligan nyo kung paano kayo'y tumanggap sa itlog na gumugulong. Inyong kamti ng biyayang sa inyo'y hinihintay, na sa buhay ninyo ay kailangan upang kayo'y makalaya sa gulot nitong kaisipan. Maraming pamamaraan ng Ama na ito'y inyong makamtan. Kung pananaligan at pagtitiwalaan, makagagawa siya ng hiwaga ninyong di malirip ng isipan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa iba't ibang paraan may magagawa siya. Kaya lamang huwag mong itok-tok sa ulo mo na laging init ay nasa sayo. Ihambing mo sa kiting ng nilukuban at nang mapisa ay nakalakad na. Ikaw, nang lukuban ka ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, nakalakad ka sa matuwid na landas niya at makalipad ka na ng mabuti sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sulong, naisilid ba sa isip niyo yaon? Yan ang totoo. Ang Espiritu Santo'y nakapangungusap ng hindi katulad ng sa tao. At kapag nasabito't na pagnilayan mong tumanggap at nakinabang na totoo, mapagbubulay mo nga, aba, totoo. Ngayon, kung hindi mo pa rin tatanggapin at pag-aalinlanganin mo, paano mangyayari kapangyarihan ng Ama sa'yo? Kaya gawin mong matapat ang pagtanggap, tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang ama? Buhay nga po ba ang ama? Uy, 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 uy. Ay, kadami niya na. Sub-sub-sub. Nako po. Nakakatuwa kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Lahat po ng hain na yan, gawin po ninyong balsamo. Panaligan po ninyong balsamo. Ang kinim po ninyong magiging balsamo sa buhay nyo yan. Balsamong kagalingan, gamot baga.
Mga taga-ibang bansa, Germany, dan sa inyong lahat na mga taga-subaybay, paumanhin, kung hindi ko masabi lahat, kung hindi ko po kayo nasasambit ang mga pangalan natin sa London, kung hindi ko kayo nasasagot lahat sa Facebook, pag paumanhin nyo, ay, basta ang mahalaga, hindi ko man po kayo nasasagot, hindi ko man kayo nabibigyan ng tuon sa palagay nyo, subalit sa panalangin kasama kayong lahat. Kaya patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, siya na inyong tanggapin lamang po araw-araw. Tunay na siya po ang maghahari at magbibigay ng pagpapala. Hindi naman yan biglang namaga eh. Ha? Hindi naman agad nga ang ganyan, agad dyan. Unti-unti, hanggang sa namagang buo, na ganyan, di ba? Pero minom naman ang gamot yan, di ba? At dinala nyo rin sa iba, no? Tama ba? Oo nga. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tunay na buhay nga po ba ang Amang tinatawagan? Pagtiwalaan niyo siya, maniwala kayo sa Kanya. Wala namang hindi nakikita siya. Walang hindi naririnig siya. Walang hindi magagawa siya. Lahat ay Kanya. Lahat. Wag lamang ang masama. Huwag mong ipakanya, di kanyayaan. Sa'yo yan, sa'yo yan. Kaya ang masama, bibihis ka ba araw-araw? Ha? Mag-aayos ka ba araw-araw? Ang pagbabagong anyo ng pananampalataya, pagtitiwala, pananalig, pagtupad, pagganap, siyang dapat gawin ng tao. Huwag sa salita lamang, kundi sa gawa. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Mga mahal, kung walang Biblia, walang binabasa. Kung walang istorya, walang kwento ang buhay ng tao. Kung wala ang Ama, wala ang tao. Sa ngayon na alam mong may Ama, may Diyos, bakit di gawin mong lumapit kang tapat, manambitan kang ganap, magpakatotoo kang anak, ikaw ay magliliwanag. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga mahal, ang kailangan lang ng Ama, katapatan ng bawat puso ng isang anak niya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong? Manalig kayo? May bukas pa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa Pinay, may bukas pa sa inyong buhay. Wala namang bawal dyan eh. Maalat at matataba lang. At tubig.
Kaya hindi kita pwedeng painumin ng tubig. May limit ang tubig mo. Ang bawat araw sa may ilakaw, gawin niyong mainam ang inyong pagtanggap. Malulubos ang sa inyo'y tuwirang galang. Halina, kanyang mga anak, magliwanag, sa kanya'y lahat niyong ilagang, upang kayo'y mga galang. Magagala kayo kapag nilagak niyong lahat. Sadyang sa buhay ng tao, dumarating ang kumisan, iisip ka ng iisip, sapagkat buhay ka pa. Pinaaandar ang isip, ngunit pipiliin mo ang tatanggapin sa iyong isip. Sadyang sa buhay ng tao, kakain ka, sapagkat buhay ka pa. Ngunit pipiliin mo ang kakainin mo. Baka sa sobrang pagkain nang hindi na marapat ay di na tama sa katawan mo. Ano ang dapat piliin mong mabuti? Ang mabuti na salita ng Ama. Kainin mo ng kainin yan. Sigurado, makadudulot ng maganda sa'yo. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Patutunan. Ganap sa bawat isa. Pagpalain kayo. Mayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng ligaya at pag-asa kayo. Sa buhay ng tao walang iba na asahan maliban ng Ama. Pagpalain kayo. Kung ang tuwiran nyong sasambitin, bakit puro Ama, Ama, Ama? Hindi bagat ang anak ang nagpapakilala sa Ama? At ang Ama naman ang nagpapakilala sa anak?